isa ako sa nagiging tagahangan nyo. Dahil sa dinami-dami ng pinasok kong mga reliyon sa buong mundo, sa Pilipinas lang. Halos naman lahat ng reliyon sa buong mundo nasa Pilipinas eh. Tama po yun. At ang pinakahuli ko pong nilabasan na yung Seventh-day Adventist. Catholic po ako na pinanganak na hindi ko alam na Catholic pala ako. Sa Kristiyano. At wala akong natagpuang malalim ang paliwanag tungkol sa tunay na katotohanan. Sa patungo ron sa buhay na walang hanggan. Ang nais ko lang po itanong marami sana. Isang daang mahigit. Nag-request na po ako ron kung maaari, may singit man na ako kasi first time akong nakita ako kayo. At Sige po. ang tingin ko po sa inyo hulog kayo ng langit. Hindi naman oh. Alam nyo ang hulog ng langit. Pagka sinabi kasing hulog ng langit, galing talaga sa langit, di ba? Pakinggan nyo ang hulog ng langit, 17 ng Ebre. Nang magkagay sinabi ko, narito, ako'y pumarito sa balumbon ng aklat, ay nasusulat tungkol sa akin, upang gawin, O Diyos, ang iyong kalooban. Sabi ni Jesus, naparito ako sa balumbo ng aklat na nasusulat tungkol sa akin. Ang hulog ng langit si Kristo. Talagang galing po siya sa langit eh. Bali, dalawang tanong na lang ho Sige po. sa may isang daan. Sige po. Ang totoo po, bago ako magtanong, backslider ho ako. Ngayon, minom ako, naninigarilyo ako kasi masama loob ko Kaya pala parang Masama loob ko sa pinanggalingan kong mga sekta at mga reliyon sa tao na sinasabi nila maraming mahigpit na batas. Pero ang nakikita ko po, dapat magiging model sila. Hindi ho Sila rin nagbabiolate ng patalikuran. Nalalaman ko yun kasi 8 taon ako sa Seventh-day Adventist. Security guard po ako din na roon. Di 8 taon ka hindi kumakain ng baboy. Tama po. Malakas na penitensya yun. Ang itatanong ko po ito muna ho. Pero dalawa po ito. Sige po. In-outline ko na lang ho ito. Naniniwala po ako si Kristo ay tao at Diyos. Ngayon, maraming mga kabutihang ginawa si Kristo. Ito naman ang negative side. Ang itatanong ko sa inyo. Kung itong ginawa ni Kristo ay nasa kalagayang Diyos siya o nasa kalagayang tao siya. Ito ho. Kung naroon ang pagka-Diyos niya, bakit kailangan pa siya mag-aral ng Biblia o Scriptures ng 40 days, 40 nights na sa harap ni Satanas? Pangalawa, kung naroon ang Diyos sa kanyang pagkatao, bakit ginawa yung 12 tapayan ng alak na galing sa tubig na tuloy, na-encourage, manginginom tuloy ang mga tao roon dahil naghanap ng masarap na alak? Para bang naloko ng Panginoong Hesus ang tao. Mawalang galang na po sa Panginoon natin Bali, parang negative lang ang bagay nito pero hindi ko sinasadya ito. Nababasa ito Pangatlo, si Jesus nakipag-inuman ng alak. Dahil traditional naman talaga nung panahon ni Abraham, katakot na alak. Kahit sa mga parabola, alak dito, alak doon, lasingan dito, lasingan, alak. Kahit panahon ni Kristo, gumawa rin ng alak. Ngayon, ito po. Hindi, baka makalimutan yung punta na sagutin na natin. Hindi, kwan lang ho ito. Bali, pahaging lang. Sige. Ito, yung nanay niya, hinanap siya. Binastos niya yung nanay niya, kapatid niya. Nasaan daw yun si Kristo? Ang turo niya, ito ang aking ina, ito ang aking mga kapatid. Di para bang binastos niya ito sa harapan ng disipulo. Sunod ito. Nagwala si Kristo sa templo. Hindi ito bahay ng pagbibentahan ng kung ano-ano, kundi house of prayer ito. Nag-amok, binalibag ang lahat ng mga misa. Hindi ba pwedeng sa democratic na pamamaraan lang kausapin yung mga elders o mga pariseo saducees? Ngayon, sunod ito. Kung nasa Diyos ang kalagayan niya, bakit di niya alam na hinawakan siya ng isang babae? Who touched me? Alam niyo po yon. Ba't di niya alam?
Nalaman nyo na lang later on. Masyado eh. Ito na, Hindi, sumagot malapit na. tayo. Hindi, sabi mo kasi kanina, Ah. kasi dalawa lang eh. Eh, Hindi. marami na yung makakalimutan na ng tao Hindi. yun. Ano? Hindi, kahit na Ang hindi nyo maiiwan kasi sa isip ng tao niyan, pagdudude. Kaya Ah. gusto ko, sagutin na natin as kung pagkasabi mo, sagutin natin. Ako lang ito, bale, kahit na hindi nasagutin to lahat, ang tinatanong ko lang, Hindi, alam mo, hindi ako papayag, magkahiwa-hiwalay tayo, na may maiiwang bitin sa isip ng tao, especially pag ang karangalan ni Kristo ang nakasalalay. Hindi ako papayag nun. Kaya ipagpaumanhin mo sa akin, tinan mo may humipo. Ano? Sino ang humipo sa akin? Sabi mo, hindi niya alam. Alam niya nga eh. later on nalaman niya. Hindi, alam niya. Alam Pero- niyang may humipo. Sino ang humipo sa akin, sabi niya. Hindi naman ang ibig sabihin kung sinabi ko sino humipo sa akin, hindi ko na alam. Ano? Parang sabi ng Diyos, Adan, nasan ka? Ibig sabihin, hindi alam ng Diyos kung asan si Adan, nakatago sa pagitan ng mga kahoy. Alam mo, nag-i-encourage lang ang Diyos na mag-volunteer ka ng katapatan. Ayun. Nag-i-encourage ang Diyos. Pag nagtatanong ang Diyos, He's not asking because He is innocent of what had happened or transpired. Kundi, kaya siya nagtatanong, pinaamin niya yung gustong umamin at magtapat. Sino humipo sa akin? Hindi ibig sabihin, hindi alam ni Kristo kung sino humipo sa kanya. Ang totoo nga yung kabila ng langit at lupa, alam niya kung ano nangyayari. Yung pa naman nanghipo sa kanya, hindi niya alam. Yung pa naman, kay layo-layo alam na Yung pa naman, hinipo na siya, hindi pa alam. Naghihingi lang siya ng volunteer answer na, sino humipo sa akin? May naramdaman akong bisang nawala sa akin, sabi niya. Hinihinga niya lang ng maging volunteer. Tapos, yung sinabi mo, nakipag-inuman siya. Walang talata nun. Walang talata na si Kristo nakipag-inuman. Paratang ng mga Hudyo yon na siya raw ay mahilig uminom at basahin natin. Pakinggan niyo, Naparito ang anak ng tao na kumakain at umiinom, na sinasabi nila, narito ang isang matakaw na tao at isang manginginom ng alak. Kita mo? Sabi nila yon nung mga kaaway niya. Pero ang sabi niya, naparito ang anak ng tao, kumakain at umiinom. Ano iniinom? Natural tubig. Siyempre, pag kumakain ka, sino naman ang kumakain ng iniinom ay alak? Pag alak, namumulutan lang, hindi kumakain. Pero pag kumakain ka, ang kasunod ng tubig. Sabi ng mga taong naninira sa kanya, ito ikaw, manginginom. Lasenggo, ibig sabihin. Tanong ko, si Kristo ba umiinom ng alak na nakakalaseng? Umiinom ba siya ng alak nakakalaseng? Masama, madidispresyo naman yung kinikilala kong Panginoon. Hindi ako papayag nun. Pakinggan niyo. Sapagkat Siya'y siya magiging dakila sa paningin ng Panginoon at hindi siya iinom ng alak ni ng matapang na inumin. tenyo, si San Juan, ang sabi sa hula, magiging dakila siya sa paningin ng Panginoon at hindi siya iinom ng alak ni ng matapang na inumin. Si San Juan, sino bang mas dakila? Si Juan o si Kristo? Mas dakila si Kristo. Kung si Juan, para maging dakila, hindi iinom ng alak, si Kristo hindi uminom ng alak. Saan ka makakabasa si Kristo? Uminom ng alak na nakakalasing. Ngayon, dalawang klase po ang alak. Isang bagong alak na hindi nakakalasing at isang lumang alak na fermented liquor. Fermented because it had undergone the process of fermentation. And fermentation is a process of decay. At kung yun process of decay, ang tawag doon, intoxicating liquor. Nakakalason. Yun ang nakakalasing. Walang pruweba sa Biblia na si Kristo, uminom ng alak na nakakalasing. Kung uminom man siya ng katas ng ubas, hindi pa alak na nakakalasing yon. At ang katunayan, nung gumawa siya ng alak, 6 na tapayang malalaki. Gumawa siya. Binigay. Inuman yung mga tao. Pumunta ngayon yung kapitan, ang tawag doon, kumbaga siya ang Comite de Pistejos Pumunta. Saan ang galing itong alak na to? Ang lahat ng ibang mga tao, kung maghanda, inuuna muna yung masarap na alak. At pagka ang tao'y nakainom na't lasing na, saka isusunod yung masamang alak. Pero ito ikang alak na to, hanggang ngayon masarap ang alak mo. Lasing ba? Hindi lasing. Nadidifferentiate niya na mas masarap tong alak na huli. Hindi lasing.
Therefore, yung ipinainom ni Kristong alak na ginawa niya, hindi nakakalasing. Lasang alak, pero hindi totoong alak dahil galing sa tubig eh. Hindi nakakalasing. Ang katunayan, hindi nalasing eh. Alam niyang i-differentiate. Ikaw nga lasingin ko kung alam mo pa yung ano, paglasing ka na. Hindi na. Ito alam eh, i-differentiate. Itong alak mo ikaw hanggang ngayon masarap, maganda, mabuting alak. Hindi nakakalasing. Ang katunayan, bawal ni Kristo na uminom ng alak na nakakalasing ang kanyang mga lingkod. 23. Pakinggan niyo sa Kawikaan. Huwag Huwag kang tumingin sa alak pagka mapula. Pagka nagbibigay ng kanyang kulay sa saro. pag mapula alak at saka nagbibigay ng kulay sa saro, ibig sabihin matandang alak na to. Anong sabi? Sa huli ay kumakagat ito na parang ahas at tumutukang parang ulupong. Bawal eh, ng Diyos eh. Paano mo sasabihin siya lasenggot konsentidor at gumagawa ng alak nakakalasing? Doon, hindi pwede yun. Yung una niya sinabi, ano na? Yung... Ay, yung unang tanong po. Ay, yung nag-aaral siya ng scriptures ng 40, Oo, hindi totoo nag-aral siya ng scripture. 40 days, 40 nights. Wala kang mababasa sa Biblia siya'y nag-aral ng scriptures. Nag-ayuno siya. 40 days and 40 nights. He fasted 40 days and 40 nights. Walang mababasa nag-aral siya scriptures. After all, yung scriptures, siya nagpasulat, ba't niya pag-aaralan? Ha? Pakinggan mo. Unang Pedro 1:10 hanggang 12. Ba't siya mag-aaral nun sa bagay na siya nagpasulat? Tungkol sa pagkaligtas na ito Ay, nagsikap at nagsiyasat na maigi ang mga propeta na nangagsihula tungkol sa biyayang dadating sa inyo na sinisiyasat ang kahulugan kung ano at kailang panahon itinuro ng Espiritu ni Kristo na suma sa kanila. Kita mo, ang nagturo sa mga propeta sumulat, yung Espiritu ni Kristo. Ba't naman siya mag-aaral dun sa siya nagpasulat? Kaya walang batayan yun, yung duda mo na yun na nag-aaral siya 40 days and 40 nights. Pangalawang tanong mo, ano yung kapatid? Yung dun sa kanyang mga magulang na hinanap siya. Kung hinanap siya ng mga magulang niya, at saka yung kanyang mga kapatid. Nandun siya sa loob ng sinagoga, nagtuturo siya. Sabi nung mga tao, ang ina mo at mga kapatid mo nasa labas at gusto kanilang makausap. Tinanong ni Jesus, bakit sino ba ang aking ina at sa aking mga kapatid? At iniulat niya ang kanyang kamay sa kanyang mga alagad at sinabi, narito ang aking ina at aking mga kapatid. Sapagkat sino mang gumaganap ng kalooban ng aking amang nasa langit, siya ang aking kapatid na lalaki, kapatid na babae at ina. Hindi panghahamak yun, kundi pagbibigay ng inspirasyon sa iba. Kasi may special inspiration na si Maria. Nauunawaan na ni Jesus si Maria, ina niya yun, sumuso siya ron eh. Hindi naman niya itinatakwil yun eh. Ang katunayan hanggang sa krus, kinikilala niyang ina yun eh. Kaya lang, nung ituro niya yung aral na, sino ba ang aking kapatid at ang aking ina? Narito ang aking mga kapatid at ina. Sapagkat sino mang kasama kong gumagawa ng kalooban ng aking ama, kapatid ko siyang lalaki, kapatid ko siyang babae at ina. Hindi panghahamak kay Maria yon, kundi pagbibigay ng tsansa sa iba na malapit sila sa kanya gaya ng pagkalapit sa kanya ni Maria. Yun ang ano noon, hindi niya hinahamak si Maria. Binibigyan niya lang ng yung iba, prestige. Kumbaga, binibigyan niya ng prestige. O yun ikaw mga kapatid mo, nasa labas eh. Bakit? Ito kapatid ko rin to. Ibig sabihin, I do not want to disown anybody. I want to own them. Being Christ, being a Savior, I want to save everybody. Kaya, it is not because I own this, I disown others. No. Hindi na ibig sabihin nun. Pinalalawak ko lang ang kapangyarihan ng aking pagliligtas sa sinabi ko na yon. Minsan pinagkakamalian si Kristo, wala tayong magagawa, talagang ganon. Nakasulat kasi sa Biblia yon. Pwede itugtong ko na lang ko ito. Sige. Yung masabi nila nagnakaw si Kristo ng pagkain nung nagutom sila sa loob ng maisan pero hindi mais yun. Sunod, ito yung pagnakaw din ng asno na gagamitin sa Hindi pagnanakaw Jerusalem. yun. Kasi Hindi ang utos, pagnanakaw. Alam mo kasi ang pagnanakaw, kapatid. ang utos kasi, kunin mo yung asno
Ngayon, kapag nagtanong, ibig sabihin, hindi pa alam. Kung mahuli siya, edi sabihin, nahiramin lang, ibabalik mamaya. alam Kung mo, dinakaw no? yun, Ang pagnanakaw kasi, kung kailan nahuli, saan lang malaman? oo, alam ko na yun eh. Pero sinasabi ko sa'yo, ang pagnanakaw kasi, pagkuha ng hindi mo pag-aari. Si Kristo bilang may-ari ng lahat ng bagay, pati buhay mo pwede niyang kunin eh. Sabihin, ninakaw niya. Hindi, may-ari lahat ng bagay. Siya may-ari lahat ng bagay. Sabi ng Biblia eh. 1:15 ng Kolosas. Na siya ang larawan ng Diyos na di nakikita, ang panganay ng lahat ng mga nilalang, Sapagkat sapagkat sa kanya nilalang ang lahat ng mga bagay na nasa sa sangkalangitan Sa sangkalupaan? at sa sangkalupaan, Oh. na mga bagay na nakikita at mga bagay na di nakikita, Oh. maging mga Maging luklukan Oh. o mga pagsakop, mga bagay Ay nilalang sa pamamagitan niya At ukol sa kanya. kita mo, kanya yun eh. Kaya papasok siya sa Jerusalem para matupad yung hula, yung triumphant entry niya sa Jerusalem. Eh wala kung sasakyan. Alam mo kasi yung hari, kakaugalian na noon, ang hari sumasakay sa isang sasakyang asno. O ngayon, merong isang espesyal na asno na hindi pa nasasakyan ng kahit na sino. And that was prepared for him. Panginoon, kukuha ka namin ng sasakyan. Sige, pumunta kayo doon sa bayan. May makikita kayong isang asnong nakatali. Kunin nyo. Ngayon, kung kukunin nyo na, nakita ng may-ari na kinukuha nyo, bakit ka tatanungin? Sabihin nyo, kinakailangan ng Panginoon. De kinuha. Nagnakaw ba yung kanya yun eh? Pati nga yung may-ari ng asno, kanya rin eh. Paano yan nakawin yun? Panginoon ang... Hindi pagnanakaw yun. Yung tungkol po kay Pedro, bakit di na lang pangaralan si Pedro? Bakit sinigawan pa ni Kristo na Satanas? At ang panghuli ho, Ay. Alam mo, hindi niya sinigawan si Pedro. Lumingon siya. Sabi niya, lumayo ka sa likod ko, Satanas. Alam mo kasi, nung oras na yon, sinasakyan ng demonyo si Pedro. Hindi naman niya tiniis mo si Pedro eh. Si Satanas nire-rebuke niya dahil yung si Satanas kahit sa'yo, kahit sa akin pumupunta yon. O, di ba? Kung mo pinupuntahan si Pedro, nililiglig ka ni Satanas, ang sabi niya kay Pedro eh. Basahin mo. Sa panahon na yon, ginagawa ni Satanas, mag-worry si Pedro na hindi dapat niya ipag-worry. Kaya, lumingon siya. Lumagay ka sa likuran ko, Satanas. Bakit? Simon, Oh. narito, hiningi ka ni Satanas Oh, ano hiningi ka ni Satanas Oh. upang ikaw ay madiglig niyang gaya ng trigo. Kita mo, nililiglig ka sa lukuyan ni Satanas si Pedro. Kaya, sinabihan niya, Satanas, lumagay ka sa likod ko. Ano ibig sabihin? Si Pedro ba yung Satanas? Hindi. Iisa lang naman ang Satanas eh. 12:9. At inihagis ang malaking dragon, Oh. ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas, Oh. ang dumadaya sa buong sanglibutan. Ayun, yun ang Satanas, yung dumadaya sa buong sanlibutan. Hindi naman lang dadaya si Pedro eh. Pati nga siya nadaya pa nung una eh. Kaya iba yun si Satanas, iba si Pedro. itong panghuli na lang ho. Yung pinako siya sa krus, Oh. si Kristo sinisi yung Ama. Bakit mo ako pinabayaan? Nangangahulugan ba na Hindi pagsisi yun. wala silang pag-uusap na dalawa at Hindi nag-aaway? nga eh. Nag-aaway silang dalawa? Hindi. Ba't niya sisisihin ng Ama? Ganito yun, kapatid, ano? Ganito yun. Nung siya'y nakapako sa krus, nung oras nakapako siya, mamamatay na siya. Hindi na siya yun. Hindi na siya yun. He is representing the totality of mankind because he is in the act of redeeming mankind. He was the ransom for our sins. Hindi ba? Ano ba kahulugan ng ransom? Pantubos. Kaya, he is there in our stead, in our place. Kaya, nung oras na yon, siya inilagay na bilang makasalanan. Bagaman wala siyang kasalanan, itinuring siyang makasalanan. Yung matuwid, sabi ng Diyos, ang matuwid hindi ko pababayaan, sabi niya. Nung oras na yun, hindi siya matuwid. Naka-impute sa kanya lahat ng kasalanan ng tao, kaya kailangan siyang pabayaan ng Diyos nung oras na yun.